Hello, good morning po sa inyong lahat. Mag-self-study po ulit tayo. Pero bago po ako mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Heto na nga po, muli po akong mag-self-study at ito po ay umpisahan ko po muna tungkol po sa Introduction to Anatomy. Ang Introduction to Anatomy po, umpisahan po natin sa anatomy. Ang anatomy po ay ang the study of the structure and design of living things from the whole organism down to the cell level. Yun po ang meaning ng anatomy. Kasi sa mga experience ko po, nung nag-aaral po ako, hindi ko po naiintindihan yung mga naituturo sa akin kasi nga po, working student po ako at nagpapaaral ng 3 college sa private school. Tapos nag-aaral din po ako. Kaya wala po akong natutunan pero diretso po ang buhay. Lagi na lang po akong pumipirma sa waiver para po ulit po ulit ako ng ulit. Di bali na pong palagi akong bagsak dahil hindi ko naman po naiintindihan yung aking inaaral. Kaysa naman po mapasang awa ka na wala ka namang naintindihan. Kaya ngayon pong dala nga po na hindi ko po naintindihan dati kung ano po yung aking inaaral, ay binabalikan ko po ngayon. Kaya nga po, nagyayaya po ako na makiisa po kayo at makisabay sa aking sariling pag-aaral upang kahit papano po ay maintindihan po natin ang galaw ng ating katawan at kung ano po ba ang meron sa ating katawan, external at internal po. Ang tinatawag pong internal ay yung pong mga lamang loob, yung pong tinatawag nating puso, bato, liver, pancreas, yan po yung mga nakapaloob po sa internal organ. At napakarami nga po niyan. Tapos po meron pa nga pong mga ligaments, tendons, yung pong mga muscle natin. Kaya ito nga po, umpisahan po natin sa anatomiya. Yun nga po yung meaning niyan, yung the study of the structure and design of living things from the whole organism down to the cell level. At ang physiology naman po, ito naman po ay ang the study of the mechanical, physical, and biochemical functions of living things. The study on how our body and its parts work or function. At ang human body naman po natin is bilaterally symmetrical. It has right and left halves that are mirror images. Ito po yung mga yung hati-hati po ng ating katawan. At ito nga po marami po akong mga pinag-aralan dito. Isinesearch ko din naman po kasi nga po hindi ko po naiintindihan kaya sana po maunawaan niyo po ako kung hindi ko po agad-agad maipaliwanag sa inyo dahil iniintindi ko pa po dahil mahirap po ang magkamali. Di bali na pong mamali sa hindi mo pa po na i-apply kesa naman po dun sa magagaling-galingan ka pag in-apply mo ay mali pala. Di po ba? Sana po maunawaan niyo po ako kung marami man po akong pagkukulang or pagkakamali sa aking mga sinasabi. Pero pagsusumikapan ko naman pong intindihin. Kaya sabi ko nga po, sabayan niyo po ako at samahan sa aking pagsasaliksik sa galaw po ng ating katawan para po ma-apply po natin bilang isang terapista ay ang makatulong po tayo na mapaginhawa ang karamdaman ng ating kapwa. Ayun na nga po. Yun na nga po yung meaning po ng ating human body. Many of the body parts are found in pairs. Kagaya nga po niyan, yung pares-pares po, yung mga bawat parte po ng ating katawan. Kagaya nga po ng ating brain hemispheres, ang ating pong mata, di po ba partner po yan, ang ating pong tainga, ang ating pong baga, at ang ating pong kidney meron din. At ito naman po yung directional terms at orientation po. Yung pong superior or sipalik na tinatawag, ang meaning po nito ay above or towards the head. Yung pong superior, yung pong pataas po, papunta po sa ating uluhan. At yun naman pong inferior or caudal, below or towards the lower part of the body. Ito naman pong inferior, yung pong pababa sa ating parte po ng ating katawan.
At yung anterior or ventral towards the front of the body. Ang anterior naman po ay ito pong ating harap na bahagi. At ito naman pong posterior or dorsal, ito naman po ay sa ating likuran, papunta naman po sa ating likuran towards the back of the body. Ang medial naman po ay at or nearer the center flame, inner side of the body. Ang medial naman po ay dito po sa ating gitnang bahagi po ng ating katawan. At ang lateral, towards the side of the body. Ang lateral naman po ay ito pong ating tagliran. Minsan po, pag nga po tayo nahihiga ng patagilid, ang tawag po doon ay side lying position naman po yun. Ito naman pong proximal, nearer the center plane. At ang distal po ay farther the center plane. Yun naman pong atin nga pong body position, ito po ay yung supine, lateral, recumbent, at yung pong prone. Yung nga pong supine, yung pong ating pagtihaya, kung sa kamay po ay paganyan. Pag naman po sa ating katawan, tayo po ay nakahiga or tayo nga po ay nakatihaya. At yun naman pong prone na tinatawag, yung pong nakataob or yung pong nakadapa. Pag naman po sa position po ng ating katawan pag natutulog, ito po ay ang padapa. Pag naman po sa ating kamay, ganyan po, prone position ay nakataob. At yun naman pong lateral position naman po, yun nga po yung sinasabi ko sa inyong side lying position, yung pong nakatagilid po tayo pag natutulog or pag naman po sa mga ibang yung pong patagilid, yung pa-side position po siya. Yun na nga po, di meron po tayo ditong natapos po natin itong directional terms and orientation. At ito naman nga po yung ating body position, yung supine, lateral, at saka po yung prone. Kasi iba din po yung may alam po tayo sa bawat galaw, kung ano po yung ginagawa ng ating katawan at kung ano-ano po ba yung mga sumasakit sa loob ng ating katawan. Kasi pag nga po tayo humawak, sabihin po natin masakit po ang ating tiyan. Aling parte po ba ng ating tiyan ang masakit? At tatalakayin din po natin yan, nakapaloob po yan sa quadrants, sa section at sa regions. Di po ba napakarami pala pong dapat matutunan at malaman sa ating katauhan, sa ating pong katawan, di po ba? At ito naman nga pong gaya po nito, yung 4 regions of the body, yung ating pong head and neck. Head houses the brain and major sense organs, forms the framework of the face, and is held upright by the muscles and bones of the neck. Ito nga po itong ating ulo at ang ating pong lieg. Ang ating pong trunk and torso ay may 2 sections. Ito nga po yung ating thorax and abdomen. Ang thorax po ay ito pong ating thoracic part, ito pong ating taas na bahagi. At ang naman po ang abdomen ay ito nga pong pumapaloob na po sa ating lumbar o ang ating pong parte sa tiyan po pababa. At ang upper extremities naman po, ito pong taas na bahagi. Meron po itong 3 regions, ang ating arm, forearm at ang head. Ito pong ating arm, forehand at hand. Yan naman po yung ating upper extremities. At ang atin naman pong lower extremities ay may 3 regions din po, ang ating pong thigh, leg, and foot. Ang ating pong hita, binti, at mga paa. Yan po yung ating lower extremities. Yun nga po yung upper extremities. Ito pong ating arm, forearm, at hand. At ang atin naman pong lower extremities ay ang thigh, leg, and foot. Yan naman po yung ating lower extremities. At ang body plane and section naman po, ito naman po yung median and sagittal, dividing the body into left and right. Yung pong hati po yung ating katawan, hinahati po ito nga sa sagittal and median. Yung pong ating kanan at kaliwang bahagi, pahati po siyang ganyan. Yun naman pong frontal coronal, dividing the body into anterior and posterior. Yun naman pong frontal and coronal, yung pong mula naman po dito, hinati po yung ating katawan, ito po yung harap, at yun naman po ang ating likuran, yung pong posterior po natin. At ang naman po, yung pong transverse and horizontal, dividing the body organ into superior and inferior parts.
Yun naman po yung transverse and horizontal. Yung hinahati naman po siya sa taas na bahagi at sa ibabang bahagi po. Yung pong superior ay yung pataas papunta po sa ating ulo at yun naman pong inferior ay pababa papunta po sa ating babang bahagi. Yun po. Paano po? Sana po may natutunan po tayo. Napakakapal po nitong ating re-reviewin na to. Dahil nga po, sabi ko nga po sa inyo, kung nagbabasa at may nababasa, imposible pong isa man lang po sa ating mga binasa ay wala pong pumasok sa ating kaisipan. Kaya sana nga po may pumasok at may matutunan. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.